Trending ngayon sa social media ang isang video na inilabas mismo ng Chinese government patungkol sa nakakakilabot na simulation kung paano masasakop ang bansang Taiwan. Totoo nga ba ang video na ito ay preparasyon na sa nalalapit ngang paglusob ng China sa Taiwan, sa mas lalong lumalala na aksyon ng China upang pagkaisahin ang bansang Taiwan ay mas lalong lumalakas rin ang kanilang agresibong gawain. At ngayon, humantong pa nga sa pagpapakita ng isang animated video kung paano nila sasakupin ang Taiwan. Ang tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Taiwan ay umabot sa kritikal na punto habang ang militar ng China ay nagsasagawa ng mga agresibong pagsasanay upang maghanda sa napipinto na nga nitong pagsakop sa bansa. Ito ay matapos ng inaugurasyon ng bagong Pangulo ng Taiwan na si Lai Ching-te. Nagbigay rin kasi ng mainit na talumpati si Te laban sa China. Kaya naman, bilang ganti naglabas ang Chinese media ng bagong simulation video o isang animation video ng pananakot kung saan inilalarawan ng Chinese television na ito ay isang great punishment o matinding parusa sa Taiwan. Ang video kasi ay nagpapakita ng paglusob ng China at pagpapakawala ng mga missiles na tumatarget pa sa mga lungsod tulad ng Taipei, Kaohsiung, ang kabisera ng isla. Ang pagpapalabas ng footage na nagpapakita ng mga simulate na pag-atake na ito ay kasabay ng patuloy na pag-iikot at paglalayag ng militar ng China sa Taiwan Strait at mga nakapaligid na rehiyon na naglalayong subukan ang pagiging handa ng Chinese military kung sakaling ang mag-umpisa na ang gulo. Isa rin itong pagpapakita ng estratehikong kakayahan nito para sa mga potensyal na sitwasyon ng labanan. Ang mga pagsasanay na ito nga ay inilalarawan ng China bilang mga aksyong pamparusa laban sa bagong Pangulo ng Taiwan, si Pangulong Lai Ching-te, na inaakusahan ng Beijing na isang delikadong tao dahil sa masidhi nitong paglaban sa Beijing. Ang bagong Pangulo rin ng Taiwan ay isang maprinsipyo at maimpluwensyang nilalang na nagtataguyod ng mga agenda ng separatista. Ito rin ang nagbibigay diin sa tumitinding tensyon at postura ng militar sa rehiyon. Ipapaliwanag ko kung paano tumatakbo ang video na ipinakalat ng China patungkol sa Taiwan. Sa unang bahagi ipinakita kung paano nila papasabugin sa pamamagitan ng mga missile ang Taipei, ang kabisera ng bansa. Matapos nito, may mga mensahe rin na ipinakita mula mismo sa isang opisyal na militar ng China. Ang sabi pa rito na kayang-kaya nilang umatake na kung kinakailangan, nakahanda na raw ang lahat ng kakailanganin, maging ang mga sandata na gagamitin. Tanging ang utos na lamang mula sa Party Central Committee, the Central Military Commission, at si President Xi Jinping ang hinihintay. Handa na raw silang magpakawala ng mga missiles, ay sigurado raw silang tatamaan with 100% accuracy ang kanilang mga targets. Nagsagawa rin ng malawakang military drills ang China kasunod ng inaugurasyon ni Lai Ching-te ng Taiwan. Nagkaroon pa nga ng sagot si Te sa mga agresibong aksyon ng China na hindi sila papadaig sa mga banta ng nasabing bansa. Hindi ito nagustuhan ng Beijing kaya nagpadala ito ng 49 aircrafts, 19 military vessels at 7 Coast Guard vessels sa paligid ng Taiwan. Ito ay mismong report ng Taipei State Media. Sinabi rin ng Taiwan na ang People Liberation Army ay naghahanda na talaga sa posibleng pagsakop nito sa bansa. Makikita kasi na parami na ng parami ang mga lumilibot na barkong pandigma ng China. Maging ang mga fighter jets ay nakaposisyon na rin sa Taiwan Strait. Pinapakita rin sa video kung paano nga pinagprapraktisan ng China ang posible nitong plano na sakupin ang Taiwan sa mas mabilis na paraan. Nanawagan naman ang China na huwag makialam ang ibang bansa sa kanilang sigalot, lalo na ang Amerika na kilala natin bilang malapit na kakampi ng Taiwan. Ayon rin sa China, ang Taiwan ay sa China at hindi dapat manghimasok ang US sa usaping ito. Nangangamba naman ngayon ang US dahil nga sa dumaraming barko ng China sa paligid ng Taiwan na nagpapakita na maaring ngang totoo ang balak nitong lusubin ang bansa. Sa video rin kasi na ipinakita, pinaplano ng China na lumusob sa 5 lugar na tinatawag nilang main targets at 4 na maliliit na isla na sakop pa ng Taiwan.
Sa kalagitnaan din ng video, isang Chinese military official ang nagsalita at nagsabing nilalabag ng Taiwan ang tinatawag na One China's Principle, kung saan dapat daw pagkaisahin ang mga isla na sakop ng China kasama na rito ang Taiwan. Hindi raw bansa ang Taiwan, kundi probinsya ng China, at ito raw ay isang katotohanan na dapat alam ng mga demokratikong nagsusulong ng kapayapaan sa nasabing bansa. Ayon rin sa presidente ng China na si Xi Jinping na handa siya sa digmaan para lamang maibalik ang Taiwan sa China, subalit umaasa pa rin daw siya na maayos na susuko ang Taiwan at hindi na magmamatigas pa. Nung nakaraang buwan, nagkita at nagkausap sina Chinese President Xi Jinping at US President Joe Biden. Sinabi ni Biden na itigil na ang aksyon ng China sa Taiwan. Subalit sinagot naman ito ni Xi Jinping na ang Taiwan ay nasa red line at ang Amerika raw ay hindi dapat manghimasok sa red line na sinasabi ring sakop ng China. Nakiusap din si Xi Jinping na itigil na ang mga military aid ng US sa Taiwan, maging ang mga military exercises na mas lalo raw magpapainit sa sitwasyon at sigalot sa rehiyon. Sa huling bahagi ng video, ipinapakita ang planong ibagsak ang mga missiles sa 4 na target kasama ang Taipei na sentro ng Taiwan. Ipinakita rin ang mga fighter jets na may lamang mga dekalibreng bomba na ibinabagsak sa mga lugar at mga missile system ng China na nagpapakawala ng mga pag-atake. Ganito rin daw ang mangyayari kung sakaling magmatigas pa rin ang Taiwan. Pagpapakita ito na ang una nangang phase sa posibleng pagsakop ng China ay mula sa aerial space ng Taiwan. Alam kasi ng China na ito ang kahinaan ng Taiwan. Kasunod naman ay ang mga paglusob mula sa karagatan. May mga military exercises din ang China na nagpapakita kung paano magpasabog ng isang vessels at pag-demonstrate ng pag-atake mula sa ilalim ng dagat. Ang kamakailang malakihang pagsasanay militar ng China sa paligid ng Taiwan ay nagsisilbing isang makabuluhang pagpapakita ng lakas at isang anyo ng malakas na parusa. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng naturang high-profile military exercise na may pagtuon sa Joint Sea-Air Combat Readiness Patrol, nilalayo ng China na magpadala ng malinaw na mensahe sa Taiwan at sa internasyonal na komunidad tungkol sa mga kakayahan at paglutas nito sa militar. Binibigyang diin din ng ehersisyo ang mga estratehikong prioridad ng China at ang pangako nitong pangalagaan ang integridad ng teritoryo at interes ng pambansang seguridad. Ang pagpapakitang ito ng lakas sa pamamagitan ng mga pagsasanay sa militar sa paligid ng Taiwan ay nagtatampok sa mga komplikado at sensitivity ng geopolitical landscape sa Indo-Pacific na rehiyon na nagbibigay diin sa pangangailangan para sa diplomatikong pagsisikap na pamahalaan ang mga tensyon at maiwasan ang paglala ng mga salungatan. Sa huli, handa ang Amerika sa anumang pwedeng mangyari sa rehiyon at nangakong ipagtatanggol ang Taiwan sa anumang banta ng China kahit pa humantong ito sa digmaan. Hindi rin papayag ang Amerika na alisin nito ang presensya ng kanilang hukbo dahil sa palagay nila na ito lamang ang hinahantay ng China para lusubin na ang Taiwan. Naghahanda ngayon ang US at naka-high alert sa bansang Taiwan sa mga susunod na araw dahil sa tingin nila anumang araw ay pwede na ngang umatake ang China tulad ng sinasabi nila na utos na lamang daw ni President Xi Jinping ang kanilang hinahantay. Gayunpaman, hindi pa rin nagpadaig ang Taiwan at tumugon sa pamamagitan ng pagkondena sa mga mapanuksong aksyon ng China at nagsagawa ng mga proactive na hakbang kabilang ang pag-deploy ng mga jet at isang mobile air defense system upang subaybayan ang mga pagsasanay sa militar ng China sa Taiwan Strait at mga katabing lugar. Ang pagpapakita ng puwersa at deployment ng Taiwan ay nagpapahiwatig ng pangako nitong ipagtanggol ang soberanya at ipaglalaban ang mga mamamayan sa anumang dahilan. Ang matapang na sagot ng Taiwan ay nagpapakita kung paano ito handang lumaban kahit humantong pa sa digmaan. Ito lamang kasi ang nakikita nilang paraan upang hadlangan ang mga potensyal na banta mula sa China, habang tinutuligsa ang agresibong pag-uugali at paglusob ng militar ng China
malapit sa mga teritoryong kontrolado ng Taiwan. Binibigyang diin ng sitwasyon ang mga posibleng mangyari sa hinaharap o baka pa nga sa mga susunod na buwan at taon. Walang nakakaalam kung ano ang haharapin ng Taiwan at buong rehiyon. Alam naman kasi natin na hindi titigil ang China sa mga agresibong aksyon nito hanggang hindi talaga nababawi ang Taiwan, kahit pa nga humantong ito sa digmaan. Ang patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Taiwan ay nagbibigay diin sa mga hamon sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Indo-Pacific, na binibigyang diin ang pangangailangan para sa diplomatikong pagsisikap upang mabawasan ang mga tensyon at maiwasan ang mga potensyal na digmaan. Ipagdasal na lamang natin na hindi humantong ito sa digmaan dahil mas malaki at mas marami ang madadamay sa kaguluhan.